Part 148, Gretchen. Kumapit kayo mga kasummer dahil ang episode natin ngayon ay punong-puno ng emosyon. Mula sa pait ng pagsisisi hanggang sa tamis ng bagong simula. Sisimulan natin sa loob ng rehas kung saan kakaharapin ni Warren ang katotohanan ng habang buhay na magmamarka sa kanyang pagkatao. Isang liham mula sa nakaraan ang magpapatunay na ang taong tinuring niyang karibal ay ang tanging tao pala na tunay na nagmahal at naniwala sa kanya. Nakakapanindig balahibo, di ba? Yung huli ng lahat bago mo ma-realize ang halaga ng isang tao. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi tayo mananatili sa lungkot. Dadalhin namin kayo sa isang mala fairy tale na pag-iisang dibdib. Si Gretchen o mas kilala na ngayon bilang Helena Isolde Okomori ay handa na ring tuluyang talikuran ang madilim niyang kahapon. Sa gitna ng kulay rosas na mga bulaklak at pagmamahal ng pamilya, saksihan natin kung paanong muling mangako si Demetrio Colen Yamoto sa babaeng pinakamamahal niya. May mga luha, may tawanan, at may isang Demetrio na mukhang ready ng manapak ng pari dahil sa excitement. Kaya tara, simulan na natin. Walang lingon-likod na umalis si Gretchen matapos niyang maibigay sa kanyang tiyuhin ang regalong inihanda niya. Nang makalabas siya, agad siyang sinalubong ni Demetrio at sinipat ng tingin. Are you alright? Wala ba siyang ginawa sa'yo? Puno ng pag-aalala nitong tanong. Tipid siyang ngumiti bago umiling. Wala naman. You sure? Muli siyang tumango. Let's go. Ayaw pa niya kay Demetrio. Sandali siya nitong tinitigan bago tumango. Okay, let's go. Anito at hinawakan ng kanyang kamay. At sa kanyang pag-alis sa lugar na yon ay siyang simbolo ng tuloy niyang pagtanggap sa dati niyang buhay na nawala sa kanya. This time, she won't be looking back at her past. All she wanted to do is move forward with her husband and their future baby. Nanatiling nakaupo si Warren sa kanyang pwesto kanina. Sinubukan siyang patayuin ng mga polis para ibalik sa kulungan kung saan siya nakadetain pero umayaw siya. Hindi rin naman namilit ang mga ito. Kahit pa man nakakulong na siya, may special treatment pa rin naman siya. Well, it's one of the perks of being a billionaire son. Napatitig siya sa papeles na iniwan ni Gretchen sa mesa. Unti-unti, nanikip ang kanyang dibdib habang nakatitig sa pamilyar na pirma. Medyo may kalumaan ng papeles, gawa ng lampas 20 taon nang nakakaraan magmula ng ginawa yon. Sa nanginginig niyang mga kamay, barahan niyang hinaplos ang pirma ng nakatatanda niyang kapatid. At habang ginagawa niya yon para bang hinihila siya nito papunta sa nakaraan. Wala ka na talagang ginawang tama, Warren. Kailan ka ba magseseryoso sa buhay mo? Paano mo tutulungan ang kapatid mo sa negosyo natin kung lagi kang ganyan? Singhal ng kanyang ama. Napayuko na lamang siya. Di naman niya sinasadya na mapaaway, sadyang lapitin lang siya ng gulo saan man siya magpunta. Kahit anong iwas niya, napapaaway pa rin siya. Hindi ko na po ulitin, Dad. You already said that 100 times already and yet here you are again. Kung hindi ka magtitino, mas mabuti pa, umalis ka na lang dito sa villa. Hindi na siya sumagot pa. Bumukas ang pintuan at pumasok ang kanyang nakatatandang kapatid na si William. Agad na nagliwanag ang mukha ng kanyang ama. William, what are you doing here? Malumanay nitong tanong. Nandito po ako, Dad, dahil nakuha ko ng footage kung saan napaaway si Warren and as I can see, wala namang ginagawang masama ang kapatid ko. He is just defending himself. Maybe we should teach the other party a lesson. Talaga? Ani ng kanilang ama at tiningnan ng footage. Napailing na lang siya. Lagi na lang ganito. Hindi nakikinig ang kanilang ama sa kanya tuwing siya ang nagsasalita, pero kapag si William ang bilis. Wala naman siyang sama ng loob sa kanyang kapatid, mahal na mahal siya nito at laging pinagtatanggol mula sa kanilang ama o kahit na sinong nais manakit sa kanya. You alright? Tanong nito nang silang dalawa na lang. Napailing naman siya. I am so pissed off, kuya. Tinapik nito ang kanyang balikat. Hayaan mo na. Ang importante, nalinis natin ang pangalan mo. Lihim siyang napabuntong hininga. Nalinis nga ang pangalan niya, pero hindi pa rin naman magbabago ang pagtingin ng kanyang ama sa kanya. Mabuti na lang nandyan ang kapatid niya na siyang tagalinis ng pangalan niya mula pa man nung maliit sila. Subalit dumating ang araw kung saan inanunsyo na ng kanyang ama kung sinong hahalili sa pwesto nito na walang iba kundi si William. Inaasahan na rin naman niya ang tungkol sa bagay na yon, subalit umaasa pa rin siya na sasabihin ng kuya niya na silang dalawa ang mamumuno, but it never happened. William led the whole empire, leaving him a laughingstock.
Naging madalang din ang pagkikita nila dahilan kung bakit nilamon siya ng pangungulila, selos at galit. Sa pagdaan ng mga panahon, mas lalong gumalim ang galit niya sa kanyang kapatid, kasabay ng kanyang pagsisikap na maging matagumpay sa department kung saan siya naka-assign. The moment he got a chance, siya mismo ang tumapos sa buhay nito. And just like what he wanted, he got his position without knowing William already planned to give him what he wanted. Binasa ni Warren ang mensaheng nakapaloob kasama ng mga papeles. Unang tingin niya pa lang alam niya, sulat kamay yon ng kanyang kapatid. Warren, I can see that you are already improving. Yun lang naman ang iniintay namin ni Daddy. Pasensya ka na kung di ko sinabi sa'yo. Dad told me you will work harder that way and I guess he's right. Look at you now. You're already capable of handling the whole empire. I know, this is your dream and just like that, I always do. I will give this to you. Mahal na mahal ka ni Kuya. Happy birthday! Sa pagkakataong yon, tuluyan na siyang napahagulhol habang hawak ang kanyang dibdib. But no matter how much she cries, hindi niya na maibabalik pa ang buhay ng kanyang kapatid. And this feeling is much more worse punishment than being locked up in prison. Dahil araw-araw habang humihinga siya, babalik at babalik, sa alaala niya ang araw na nabahira ng dugo ng sarili niyang kapatid ang kanyang mga kamay. Handa ka na ba, anak? Natatarantang wika ni Aurora nang makapasok siya sa loob ng isang dressing room kung saan nakaupo si Gretchen sa harap ng malaking salamin. Kalmado siyang ngumiti sa kabila ng kabang nararamdaman niya. Opo, Mommy. Oh my, ang ganda-ganda ng prinsesa namin. Halos maluha-luha nitong wika. Kayo din po, ganti niya. Suot ang isang simple subalit elegante na puting wedding gown, dahan-dahan siyang pumunta sa upuan at sinipat ng tingin ang kanyang kabuuan sa salamin. Bahagya siyang nagkalaman at halata na rin ang kanyang tiyan. She is 6 months pregnant to be exact. Hindi po ba masagwa? Baka po mamaya masabi nila na mukha akong tadpole. Nakanguso niyang sambit. Mahina namang natawa ang kanyang ina bago umiling. Hindi no, ikaw ang pinakamagandang buntis na nakilala ko. Sigurado po kayo? Oo naman, ani Aurora at bahagyang inayos ang kanyang veil. Di niya maiwasan na mapaiyak. Naalala niya tuloy ang araw ng kanyang kasal. Nang mga panahong yon sa function hall ng mga Okomori, ginanap ang kasal nila ni William. Ngayon naman sa function hall ng mga Yamoto ang kasalan. Kung nandito lang ang daddy mo, sigurado ko, ganun din ang sasabihin niya sa'yo. Humihikbi niyang sambit. May namumuo ng luha sa mga mata ni Gretchen, subalit pinigilan niya yon para di masira ang kanyang make-up. Baka mamaya magmukha na siyang multo dahil masisira ang make-up niya. Today is her wedding. She could be smiling instead of crying. Tapos na ba ang apo ko? Dinig niyang boses ng kanyang grandpa Sebastian. Nakangiti naman siyang humarap sa matandang lalaki. Gaya ng kanyang ina, rumihistro din ng paghanga sa mga mata nito. Yan ang apo ko, napakaganda. Nagkatawanan silang tatlo. Binubola niyo yata ako, grandpa? Anong bola? Totoo ang sinasabi ko, di ba, Hermania? Dumungaw ang mukha ng kanyang grandma mula sa may pinto. Bakit naman di magiging maganda? Mana sa akin yan. Ano ka ba naman? Mana yan sa anak ko. Kontra ng matanda. Magtigil ka, Sebastian. Pagmasdan mong maigi si Helena, ako ang kamukha niyan. Nakapamewang naman na humarap si Aurora sa dalawang matanda. Tama na yan. Ang mabuti pa umalis na tayo. Alam niyo naman si Colin eh. Baka di na yun makatiis at sundin na si Gretchen dito sa villa. Napaka-possessive ng batang yan sa apo ko. Pairap na sabi ni Grandma Hermania. Boto din naman po kayo sa kanya eh. Natatawa niyang tukso sa matandang babae. Napabuntong hininga na lang si Hermania. Ewan ko na lang talaga sa batang yun. Lagi na lang nakabusangot kapag wala sa kanyang atensyon ni Helena. Mukhang patay na patay ang apo ni Marie sa apo niya. Well, di naman nakapagtataka dahil maganda naman talagang apo niya. Halina kayo. Muling aya ni Aurora. Inalalayan si Gretchen ng kanyang lolo at Tito Arman pasakay ng kanyang bridal car. Kasama din niya sa loob ang dalawang matanda at maging ang kanyang ina. Sa kabilang sasakyan, sumakay si Tito Arman habang may mga nakahanay na bodyguards ang nasa unahan. Di lang yon, may nakasunod pa sa likuran nila. Daig pa niya ang presidente sa pagkakataong yon. Maya-maya pa, umusad na ang sasakyan at habang nasa biyahe sila, di niya maiwasang kabahan. This isn't the first time that she married Demetrio, pero ito naman ang unang beses na dadaan sila sa seremonyas. Noon kasi pirmahan lang na marriage contract and then tapos na.
Ayos ka lang ba anak? Nag-aalalang tanong ni Aurora. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Elena at marahang pinisil. Malamig ang kamay nito. Kinakabahan ako, Mommy. Relax anak, baka'y matayin ka sa harap ng mga bisita mamaya. Kinakabahan namang wika ng ginang. Humugot ng hangin si Gretchen para pakalmahin ang sarili niya. Ilang sandali pa nakarating na sila sa malawak na vicinity ng Yamoto Mansion. Puno ng palamuti ang buong lugar, tanda na maikakasal na ng araw na yon. Dahan-dahan siyang bumaba ng bridal car kung saan sinalubong siya ni Grandma Marie at Grandpa Daichi. Bakas ang tuwa sa mga mata nito nang makita siya. Gretchen, iha, napakaganda mo. Puno ng paghangang wika ni Grandma Marie. Sigurado kung mas lalong maiindaw ang apo natin sa asawa niya. Natatawa namang segunda ni Grandpa Daichi. Ilang saglit pa nilapitan na sila ng wedding coordinator. Nagpaalam na ang mga matatanda sa kanya, pati na ang kanyang ina habang naiwan naman si Grandpa Sebastian na siyang maghahatid sa kanya sa altar. Pinapwesto na siya ng coordinator sa harap ng nakasarang pintuan. Maya-maya pa ay narinig niya ang isang malamyos na musika kasabay ng pagbukas ng malaking pintuan. Bumungad sa kanyang isang mala fairy tale na disenyo ng buong function hall. Rose pink was the motif of the wedding, kaya naman puno din ng rosas, diamond at pearls ang buong lugar. It looks like a fantasy. But the most beautiful thing she saw was her husband waiting for her at the altar. Dahan-dahan siya naglakad sa red carpet. Ang Kuya George niya ang napili nilang best man at ang kanyang kaibigan naman na si Kendra ang maid of honor nila. Isang solemn wedding ang napili nila ni Demetrio. Bilang lang ang mga bisita nila at kalimitan mga kakilala at kaanak nila. May ilan din namang business partner ang asawa niya at maging ng Okamori Empire. Habang naglalakad siya, hindi niya mapigilan ang pangangatog ng mga tuhod niya. Kinakabahan siya kasabay ng excitement na nararamdaman niya. Marahil ay napapansin ng kanyang grandpa Sebastian ang reaksyon niya kaya naman marahil nitong pinisil ang kanyang kamay na nasa braso nito. Relax, apo, bulong pa nito. Tumango naman siya bilang tugon, pero habang papalapit siya ng papalapit kay Demetrio, napuno na ng samot-saring emosyon ang puso niya. Lahat ng atensyon nasa kanya. Nadadaan niya ang lolo at lola ni Demetrio na may masayang ngiti sa mga labi. Kita pa niya na napaiyak na si Grandma Marie. Puro naman ng tuwa ang mukha ni Grandma Hermania na nakatitig sa kanya. Tila proud na proud ito sa lahat ng naroon na siya ang apo nito. Nang tingnan niya ang kanyang ina, nagpapahid na din to ng luha sa kabila ng ngiti. They may be full of tears but she knew those were tears of happiness. Titig na titig naman si Demetrio kay Gretchen habang papalapit ito sa kanya. Isang linggo din niya na hindi nakita ang asawa niya. Nang papalapit na ang kasal nila, umuwi siya sa kanilang mansyon habang si Gretchen naman nanatili sa villa ng mga Okamori. Tiniis niya ang isang linggo dahil yon ang paniniwala ng mga nakatatanda na pinababantayan din siyang maigi ng kanyang Grandma Marie para hindi siya tumakas at puntahan si Gretchen. My wife is so gorgeous. Halos wala sa sarili niyang sambit. Hindi nagbago ang kagandahan nito sa kabila ng pagbubuntis nito. Pakiramdam niya mas lalo pang ang gumanda ang babae. Hindi ko nasasabihin pa na ingatan mo ang kapatid ko. Dahil alam ko namang gagawin mo yon sa kanya at wala ka nang dapat pang patunayan sa akin. Ang nais ko lamang ay hindi magbabago ang pagmamahalan ninyong dalawa. Marahang wika ni George na nasa sa tabi niya. Tipid siyang ngumiti. Huwag kang mag-alala, kuya. Walang magbabago sa pagtingin ko kay Gretchen. Maraming salamat at dumating kayo sa buhay niya, Demetrio. Dahil sa'yo, tuluyan ng naging masayang kapatid ko. Puno ng emosyon na wika ni George. Walang anuman, kuya. Natahimik silang dalawa nang makarating na si Gretchen sa harapan niya. Una niyang hinarap ang lolo nito na walang iba kung hindi si Sebastian. Ingatan at mahalin mo ang apo ko, Colin. Malaki ang tiwala namin sa iyo na magiging masaya si Helena sa piling mo. Ani ng matandang lalaki at nagpapahatid pa ng luha. Hindi niya lubos akalain na lumaki na ng ganito ang apo niya. Noong huli niya itong makita ay napakaliit nito at laro pa lang ang alam.
Ngayon ay ikakasal na ito at may apo na sa tuhod na siyang paparating ilang buwan lamang mula ngayon. Talagang kay bilis lang ng panahon. Makakaasa po kayo na hindi ko kayo bibiguin, Grandpa? And thank you for giving us your blessings. Seryosong sagot ni Demetrio. Inabot na ni Sebastian ang kamay ng kanyang apo sa asawa nito. Napangiti naman si Gretchen habang pinagmamasdan ang mukha ni Demetrio. Halos maiyak to nang tanggapin ang kamay niya. Maging ang kapatid na nasa tabi nito ay hindi na napigilan pa ang mapaiyak. Congratulations, Gretchen. Maraming salamat, kuya. Binaling niya ang atensyon niya kay Demetrio na nakatitig sa kanya. You are the most gorgeous bride wife. I can't take my eyes off you. Ang gwapo mo rin. Halos maluhalo-luha niyang sambit habang pinagmamasdan ng lalaki sa puting three-piece suit na suot nito. Sa kabila ng emosyong namamagitan sa pagitan nila, nakikita niyang napakaaliwalas ng mukha ni Demetrio. Dati, malamig ang ekspresyon nito at madalas pa nga nakasimangot, subalit ng araw na yon hindi nito itinatagong saya sa mga mata nito. Let's go? Aya nito sa kanya. Nakangiti siyang tumango. Let's go! Inawakan nito na mahigpit ang kanyang kamay at dahan-dahan siyang giniya papunta sa harapan ng paring magkakasal sa kanila. Nang araw na yon, pinakasalan siya ni Demetrio, hindi lang bilang si Gretchen Miranda, kundi bilang ang dati niyang katauhan, si Helena Isolde Okomori. And few minutes from now, she will become Mrs. Yamamoto once again. Today, we gather in front of everyone to witness the union of these two people, Demetrio Colin Yamamoto and Helena Isolde Okomori. Bago natin simulan ang seremonyas, meron ba sa inyong tutol sa kasalang ito? Agad na nagsalubong ang kilay ni Demetrio sa narinig. Why do you have to ask that kind of question, Father? Masungit itong tanong. Agad niyang pinisil ang kamay ng lalaki para tumigil to sa pagsasalita. Stop it, Demetrio. Nagsisimula pa lang si Father eh. Saway niya sa lalaki. But he is asking a ridiculous question. He should have removed that script. Anito tiningnan pa na masama ang pari. Palihim niya tong siniko bago nginitian ng pari. Napatikim naman to at nag-iwas na ng tingin bago nagpatuloy sa seremonyas nito. Colin, do you take this woman, Helena, to become your wedded wife? In sickness and in health, till death do you part? Tanong ng pari. I do, Father. Agarang sagot ni Demetrio. Helena, do you take this man, Colin, to become your husband? In sickness and in health, till death do you part? I do, Father. Walang pag-aalinlangan niyang sagot. I will be giving you this ring as a token of your love for each other. Agad dinampot ni Demetrio ang singsing at isinuot sa daliri ni Gretchen. Take this ring as a sign of my unbreakable love towards you, wife. I promise to cherish you from this day onwards. I vow to make you the happiest wife in the whole world. I promise to give you the life that you deserve. I will be loyal and filial to you, and only to you. I will love you until my last breath and protect you from all the danger that will come in your way. I will stay by your side as your friend, companion, lover, and husband. You are my only love and always will be. Whether you're Gretchen or you will be Helena, I love you so much, my wife. Tuluyan ng nalaglag ang mga luhang pinipigilan niya kanina pa. Mas lalo pang lumalim ang pagmamahal niya kay Demetrio. Noon pa mang nagsisimula pa lang sila, wala na tong ibang ginawa kundi tulungan at pasayahin siya. Pinrotektahan siya nito mula sa kahit anong panganib. Hindi siya nito binigyan ng dahilan para masaktan, mag-alangan at magduda. Higit sa lahat, walang kapantay ang respeto at tiwala na ibinigay ng lalaki sa kanya. Kinuha niyang singsing mula sa kaheta at dahan-dahan isinuot sa daliri ni Demetrio. Take this ring, husband, as my token of everlasting love for you. I can be your rest, your home, your love, and everything. I promise to become the best wife you could ever ask for. I will cherish you the way you cherish me. Whatever problem we may have in the future, I know we can solve it as long as you are here by my side. You are my protector, so I will be your strength. I will give you all my love and will stay loyal and faithful by your side. No words could describe how much I love you, Demetrio, and I will love you until my last breath. By the power bestowed upon me, I now pronounce you, Colin and Helena, husband and bride. You may now kiss the bride. Di nag-aksaya pa ng oras si Demetrio at maingat na iniangat ang belo ni Gretchen. Bumungad sa kanya ang bagamat loan, subalit napakaganda nitong mukha. Mukha na kahit araw-araw niyang makikita ay hindi siya magsasawa.
Aish Timasu, Gretchen, puno ng emosyon na wika ni Demetrio bago sinakop ang labi ng kanyang asawa. Tinanggap ni Gretchen ang halik na ipinagkalob sa kanya ng kanyang asawa, halik na puno ng pangungulila, respeto at pagmamahal. Marahan subalit puno ng emosyon, halik na magdadala sa kanila sa panibagong parte ng buhay nila bilang mag-asawa. Watashi mo, Aish Timasu, Demetrio Colin Yamoto. Tugon niya nang bitiwan nito ang kanyang labi. Marahang hinaplos si Demetrio ang kanyang labi bago bumaba sa umbok ng kanyang tiyan. The next thing she saw, lumuhod si Demetrio sa harap niya at masuyong hinalikan ng kanyang tiyan. We are eagerly waiting for you to come out, Dale. Masuyo nitong wika. Napangiti siya at hinaplos ang pisngi ng lalaki. Nang tumayo ito, sabay silang dalawang humarap sa mga bisitang naroon. Napuno ng masigabong palakpakan ng buong venue. Hinawakan ni Demetrio ang kanyang kamay at dahan-dahan silang bumaba para salubungin at tanggapin ang pagbati ng bawat isa. At doon nagtatapos ang ating kabanata. Nakakaantig ng puso, hindi ba? Habang pinapanood natin si Warren na humahagulhol sa loob ng selda, hindi natin maiwasang mapaisip. Gaano nga ba natin kakilala ang mga taong nakapaligid sa atin? Minsan dahil sa selos at galit nagiging bulag tayo sa tunay na pagmamahal na nasa harap lang pala natin. Isang masakit na paalala na ang pagsisisi ay laging nasa huli at hindi na may babalik ng kahit luha ang buhay na nawala. Pero sa kabilang banda, nakita rin natin ang ganda ng pagsisimulang muli. Si Gretchen na ngayon ay buong buo. Nabilang si Helena, nagpakita sa atin ang ating nakaraan. Gaano man to kasakit o kagulo ay di kailangan maging hadlang sa ating bukas. Pinili niyang magpatawad, pinili niyang lumaban at ngayon, sasalubungin niya ang bagong yugto ng kanyang buhay kasama si Demetrio at ang kanilang baby Dale. Ang aral na maiiwan sa atin ngayon, huwag natin hayaan na ubusin ng inggit ang ating puso gaya ng nangyari kay Warren. Sa halip, pahalagahan natin ang mga taong nagmamahal sa atin habang narito pa sila. At gaya ni Helena, matuto tayong maglakad palayo sa dilim tungo sa liwanag ng tunay na kaligayahan. Sana'y nagustuhan niyo ang episode na ito. Ano sa tingin niyo? Karapat dapat bang parusang nararamdaman ni Warren ngayon? I-comment niyo na yan sa ibaba. Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Sandra, nagpapaalala sa inyo na sa bawat pagtatapos ng isang kabanata, may bagong simulang naghihintay. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na part. Maraming salamat at paalam.